Hallelujah, Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, dari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag matanim na at tumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung tatanungin ko po kayo, ano yung mga bagay na kaya po nating kontrolin at ang mga bagay na hindi po natin kaya kontrolin? Ito pong tanong na ito ay hamon sa atin ng mabuting balita para sa araw na ito. Noong isang araw, narinig natin ang ebanghelyo tungkol sa talinhaga ng maghahasik. Narinig natin yung iba't ibang lupa kung saan pwede mahulog yung binhi. Pwede ba ito mahulog sa daanan? Pwede ba ito mahulog sa batuhan? Pwede ba ito mahulog sa matinik? O kaya pwede ba ito mahulog sa mayaman na lupa? Ngayong araw na ito, karugtong din po. Puro dalawang talinhaga ang ating narinig ngayong umagang ito. At parehas muli may kinalaman sa maghahasik at sa binhi. Kaya ang tanong sa atin muli ng ating Panginoon, ano ang mga bagay na kaya nating kontrolin at mga bagay na hindi natin kaya kontrolin? Kapag malinaw at alam natin kung alin ang isa't isa, mas lubos tayong makapagbibigay ng sarili. Mas lubos tayong makakasunod
sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kagaya ng ating narinig, yung maghahasik ng binhi, hindi naman niya alam kung paano tumutubo yung binhing iyon. Ang sabi sa mabuting balita, nagpatuloy lang siya sa kanyang gawain sa pang-araw-araw. Ay hindi niya namamalayan, unti-unti na palang tumutubo yung binhi. At nung tumutubo ang binhi, dahan-dahan, parte kada parte ang pagtubo ng binhi. Ang paalala sa atin ng Panginoon na kahit na hindi natin napapansin, kahit nagpapatuloy tayo sa araw-araw nating buhay, kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Hindi man masyadong halata, hindi man masyadong malinaw, pero nakasisigurado tayo, may nangyayaring pagtubo ng binhi sa ating mga puso. Sa pagpapatuloy lang natin sa paglilingkod, sa banal na misa, sa paggawa ng ating mga gawain sa pang-araw-araw. Unti-unti, parte kada parte, ang pagtubo ng binhi sa ating buhay, sa ating mga puso. Kaya nagpapasalamat pa rin po tayo sa Panginoon. Kaya nga ngayon ay Biyernes, araw ng pagdedebosyon. Araw na inilalaan natin para makauwi sa ating dambana at makapagbigay papuri at pagpapasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil sa lahat ng mga nangyari sa atin ngayong linggong ito, bagamat maraming mga hamon, maraming mga pagsubok, maraming mga pinagdadaanan, hindi tayo binitawan ng Panginoon. At higit pa doon, siya pa mismo ang nagpapalago sa ating buhay. Hindi man natin napapansin lagi, kasi kahit na kaunti lang yung pagtubo, kumikilos at kumikilos ang Panginoon. Yan yung mga bagay na hindi natin naman kontrolado. Hinahayaan natin ng Panginoon. Hinahayaan natin, punuin tayo ng grasya, punuin tayo ng pagmamahal, punuin tayo ng awa. At dahil doon, nadidiligan yung binhi. Kaya unti-unti itong lumalaki, lumalago, at yumayabong. Yung mga bagay na hindi natin kontrolado dahil tayo ay nasa palad pa rin ng awa ng Diyos. At yung ikalawang talinhaga na narinig natin, yung tungkol sa mustasa. Ito naman ay nagpapaalala sa atin sa mga bagay na pwede nating kontrolin. Pwede nating kontrolin kung paano tayo mamumuhay araw-araw. Kahit sa kasimple-simple ng ating mga ginagawa araw-araw, tayo pa rin ba ay nagdarasal? Pagising ko sa umaga, bago pumasok sa trabaho, bago pumunta sa ating mga kailangan puntahan at gawin, tayo pa rin ba ay nagiging mabuti sa ating kapwa? Hindi po kailangan na napakalaki at napaka-grande ng ating mga kailangan gawin kagaya ng mustasa. Maliit lang siya. Pero kapag patuloy na inalagaan at lumaki, ito ay magiging pinakamalaking puno sa mga gulay. Mga minamahal na kapatid, huwag po natin maliitin yung mga bagay na ating ginagawa para sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kahit yung mga baliliit na gawain natin sa pagdedebosyon, pag nagbunga naman ito, napakalaki at talagang malalim ang ugat sa ating buhay. Kaya patuloy lang po tayo mga kapatid sa pagsunod sa mahal na hari, sa mahal na pong Jesus Nazareno, na siyang nagbibigay buhay
at nagpapayabong sa atin at laging nagtuturo sa atin kung paano mamuhay alinsunod sa plano ng Diyos. Kaya muli mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, kung titingnan natin ang ating buhay, nangyari nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, sa pasimula ng taon, ano yung mga bagay na pwede nating kontrolin, na pwede nating gawin para mas lalo tayong makasunod sa Panginoon, at alin ang mga bagay na labas sa ating kontrol, na pinapasa Diyos natin at nilalagay natin ang ating tiwala at sarili sa palad ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin po natin ang grasya mula sa Panginoon nang magawa natin ng may katapatan, sigasig at kagalakan ang dapat nating gawin araw-araw, at hayaan natin ang Diyos ay patuloy na kumilos sa ating buhay nang sa gayon tunay na magbunga sa ating araw-araw na buhay ang kanyang salita. Amen.